Atensyon sa lahat ng SSS pensioners. Kung ikaw ay umaasa sa iyong SSS pensyon para sa iyong pangaraw-araw na gastusin, kailangan mong marinig ito ngayon. May bagong banking rule na inanunsyo ang Social Security System na maaaring direktang makaapekto sa kung paano mo matatanggap ang iyong pensyon sa darating na mga buwan. Hindi ito biro. Hindi ito fake news. Ito ay opisyal na kumpirmasyon mula sa SSS mismo at milyon-milyong pensioners sa buong Pilipinas ang maaaring maapektuhan. Ang tanong, kasama ka ba doon? Maraming mga tanong ang bumabagabag sa isipan ng mga pensioners ngayong mga sandaling ito. Kailangan mo ba ng bagong bank account? May dagdag na requirements ba? Magkakaroon ba ng delay sa iyong pensyon? At ang pinakamahalaga, ano ang dapat mong gawin ngayon para hindi ka ma-hassle o ma-delay ang iyong sweldo? Sa video na ito, ibibigay ko sa inyo ang lahat ng detalye tungkol sa bagong banking rule na ito. Ipapakita ko kung sino ang apektado, ano ang mga importante mong kailangan gawin at kung paano mo maiiwasan ang anumang problema sa iyong pension release. Kaya huwag kang aalis dyan dahil maaaring ikaw o ang iyong mga mahal sa buhay ang direktang apektado ng bagong patakaran na ito. Kung gusto mong manatiling updated at protected, i-like ang video na ito ngayon para makita mo ang buong explanation. Kumusta mga kapamilya? Bago tayo magsimula, gusto ko munang malaman kung ilan sa inyo ang SSS pensioners o may mga magulang na umaasa sa SSS pension. Drop a comment down below at sabihin kung saan ka galing at gaano katagal ka nang tumatanggap ng pensyon. Mahalaga na malaman natin na hindi kayo nag-iisa sa pagharap sa mga pagbabagong ito. Ngayong araw na ito, pag-uusapan natin ang isang napakahalagang issue na hindi dapat baliwalahin ng kahit sino. Ang Social Security System or SSS ay naglabas na ng opisyal na pahayag tungkol sa isang bagong banking rule na magpapatupad sila. At kapag hindi mo ito sineryoso, posibleng makaapekto ito ng malaki sa kung paano mo matatanggap ang iyong pensyon sa mga susunod na buwan. Hindi lang ito simpleng bagong patakaran na pwede mong ipagpaliban o apansinin. Ito ay may direktang koneksyon sa iyong buhay, sa iyong pang-araw-araw na pangangailangan at sa kapakanan ng iyong pamilya. Alam natin na para sa karamihan sa ating mga pensioners, ang monthly pension na yan ay hindi lang simpleng pera. Yan ang pambili ng gamot, yan ang pambayad ng kuryente at tubig, yan ang pang-ulam at pambigas, yan ang lifeline ng maraming pamilyang Pilipino. Kaya kapag may pagbabago sa sistema ng pag-release ng pensyon, hindi dapat basta-basta lang nating diidmahin yan. Kailangan nating maintindihan ng lubusan kung ano ang nangyayari at ano ang dapat nating gawin. Magsimula tayo sa pinaka-basic na katanungan. Ano ba talaga ang bagong banking rule na ito? Ayon sa mga ulat at sa opisyal na komunikasyon mula sa SSS, ang ahensya ay nagsasagawa ng mas mahigpit na coordination sa mga bangko para sa mas streamlined na sistema ng pension distribution. Ang ibig sabihin nito, mas magiging organized at mas magiging secure ang proseso ng pagbibigay ng pension. Sa unang tingin, sounds good ba pero ang totoo, may mga kaakibat na requirements at changes na kailangan nating malaman. Isa sa mga pangunahing aspeto ng bagong rule na ito ay ang verification ng bank accounts. Ang SSS ay nagsisiguro na ang lahat ng pensioners ay may active at verified na bank accounts na nakalink sa kanilang SS records. Bakit ito importante? Kasi sa panahon ngayon na napakadami ng scams at identity theft, gusto ng SSS na siguruhing ang pensyon ay direktang napupunta sa tamang tao. Ayaw nilang may maganap na fraud or hindi wastong paggamit ng funds. At syempre, gusto rin nila na mas mabilis ang transaction at walang delays na sanhi ng technical problems. Pero ito ang problema na nararanasan ng maraming pensioners ngayon. Marami sa kanila, lalo na yung mga nasa probinsya, or yung mga seniors na hindi masyadong tech-savvy ay hindi sigurado kung updated ba ang kanilang banking information sa SSS. May mga kaso na ang pensioners ay nagpalit na ng bank account dahil sarado na yung dating bangko or lumipat sila sa ibang branch pero hindi nila na-update sa SSS. May mga kaso rin na ang pensioners ay may joint account with family members at hindi nila alam kung acceptable ba yon under the new rules. Ang isa pang concern na lumabas ay yung mga pensioners na umaasa sa passbook savings account. Alam nyo ba na maraming bangko ngayon ay nag-phase out na ng passbook system at nag-encourage ng ATM or online banking?
Pero maraming seniors ang hindi komportable sa technology na yan. May mga seniors na takot mag-ATM kasi baka ma-scam sila or hindi nila maintindihan yung proseso. May mga seniors din na walang smartphone para sa online banking or yung mga practical na challenges na hindi laging napag-uusapan pero napaka-real para sa mga nangangailangan. Ang SSS naman ay nag-assure na may transition period para sa mga affected na pensioners. Pero ang tanong, gaano katagal ang transition period na yan at ano ang mangyayari pagkatapos ng deadline? May mga naririnig na balita na possible na ma-hold ang pension ng mga hindi compliant at yan ang nagdudulot ng takot at panic sa maraming pensioners. Imagine mo nag-rely ka sa pension mo para sa gamot mo every month tapos biglang ma-hold kasi hindi ka updated sa banking requirements. Sobrang hassle at sobrang stressful, lalo na para sa mga seniors na may health conditions na. Ngayon, pag-usapan natin kung ano ang specific na steps na kailangan mong gawin para hindi ka maapektuhan ng negative ng new banking rule na ito. Una sa lahat, kailangan mong i-verify kung updated ba ang iyong contact information sa SSS. Naisubuhatay sa mana ang iyong address, phone number at email address kung meron. Bakit importante ito? Kasi kapag may updates or announcements ang SSS tungkol sa banking changes, yan ang gamit nilang paraan para makipag-communicate. So kung outdated ang information mo, paano ka nila i-update sa mga developments? Pangalawa, kailangan mong i-check kung ang bank account na nakaregister sa iyong SSS records ay pareho pa rin sa account na ginagamit mo ngayon. Pumunta ka sa nearest SSS branch mo, check mo sa may SSS online portal kung available ka. Doon, tingnan mo kung tama ba ang bank name, account number, at kung active pa ba yung account. May mga instances kasi na ang pensioners ay nagpalit na ng bank pero hindi nila na-update sa SSS. Kaya nung nag-release ang pension sa old account, napunta na closed na pala. Ang resulta, bounced back ang payment at delayed ang next release. Sobrang hassle nito lalo na kung urgent ang pangangailangan mo sa pera. Pangatlo, kung kailangan mong mag-update ng bank account information, gawin mo na habang maaga pa. Huwag mong hintayin na malapit na ang deadline or worse, lampas na. Ang proseso ng pag-update ay nag-take ng time kasi may verification process pa yan. Kailangan mong mag-submit ng requirements, kailangan i-validate ng SSS at kailangan i-coordinate sa bangko. Kung last minute ka gagawa, baka hindi umabot at maabot ka pa ng deadline na ma-hold ang pension mo. Isa pang mahalagang punto na gustong i-emphasize ng SSS ay ang security ng account. Siguruhing ikaw lang ang may access sa bank account mo na ginagamit para sa pensyon. May mga instances kasi na ang pensioners ay binibigyan ng akseso sa kanilang account at nangyayari minsan ay naaabuso. May nakakarinig tayong stories na ang pensioners ay na-scam ng mga relatives or caregivers na may access bank account. Kaya ang SSS ay nag-encourage na kung kaya naman ng pensioner na mag-manage ng sariling account, dapat siya lang ang may control. Kung talagang kailangan ng assistance, dapat may proper legal arrangement like special power of attorney para may documentation at protection. Pag-usapan din natin ang option para sa mga pensioners na talagang hindi makaka-comply sa banking requirements dahil sa legitimate reasons. Halimbawa, may mga pensioners na nasa remote areas kung saan walang accessible na bangko. Meron ding mga pensioners na may severe medical conditions na hindi na talaga makakalabas ng bahay para mag-bank transactions. Para sa mga ganitong cases, ang SSS ay may alternative arrangements. Pwede kang mag-request ng special payment arrangement or pwede mong i-authorize ang isang representative through proper channels. Pero importante na documented ito at approved ng SSS para walang problema in the future. Ang isa pang development na dapat nating bantayan ay ang partnership ng SSS sa iba't ibang financial institutions. Hindi lang limited sa traditional banks ang options ngayon. May partnerships na rin ang SSS sa digital banks, rural banks, at some remittance centers. Ito ay para mas accessible ang pension distribution lalo na sa mga areas na walang malaking bangko. Kung ikaw ay nasa probinsya o remote area, check mo kung may alternative payment channels na available sa lugar mo. Baka mas convenient pa para sao kaysa sa traditional banking setup. Marami ring pensioners ang nagtatanong tungkol sa mga fees at charges. Ang tanong kasi, may additional charges ba under the new banking rule? Ayon sa SSS, ang pension credit mismo ay walang charges.
Ibig sabihin, kung ang pension mo ay pan 10,000, ang 10,000 din ang makukuha mo sa account mo. Pero syempre, kapag nag-withdraw ka na sa ATM or nag-transact ka sa bangko, may standard banking fees pa rin yan depende sa bangko mo. Ang importante, ang SSS mismo ay hindi nag-impose ng additional charges dahil sa new banking rule. Ang charges na mararanasan mo ay yung regular banking charges lang na existing na talaga. Ang timing ng implementation ay isa ring crucial na factor na dapat nating pag-usapan. Kailan ba exactly mag-start ang full implementation ng new banking rule na ito? Based sa mga announcements, meron ng ongoing transition period ngayon. Ibig sabihin, habang tumatagal, mas mahigpit na ang requirements at mas organized ang system. Ang advisable na gawin mo ay hindi ka maghintay na completely implemented na bago ka kumilos. Ngayon pa lang, habang maaga pa, ayusin mo na ang lahat ng requirements mo para smooth sailing ang iyong pension release sa mga darating na buwan at taon. Importante rin na pag-usapan natin ang role ng communication sa lahat ng ito. Maraming pensioners kasi ang nag-rely lang sa word of mouth o sa mga naririnig nila sa kapitbahay. Ang problema dito, minsan, mali or exaggerated ang information. May naririnig kang stories na ang pension daw ay permanently makat kung hindi ka mag-comply o kailangan daw magbayad ng malaking amount para ma-update ang account. Hindi totoo yan. Ang SSS ay may official channels ng communication. Pwede kang tumawat sa kanilang hotline, pwede kang mag-email, pwede kang pumunta sa branch, or pwede mong i-check ang official website at social media accounts nila. Huwag kang basta maniniwala sa mga chismis o unverified information kasi minsan ang scammers ay gumagamit ng mga false information para manakot at mandaya ng mga pensioners. Speaking of scams, marami nang naging victims ng mga pensioners sa iba't ibang uri ng scam related sa SSS at banking. May mga tumatawag na nag-claim na from SSS daw sila at hinihingi ang account details mo or OTP codes. May mga nagte-text na kailangan mo daw mag-update ng information at may link na dapat mong i-click. May mga nagpo-post sa Facebook na may special promo daw ang SS or may additional benefits kung mag-register ka sa kanilang website. Lahat ng yan ay red flags. Ang legitimate na SSS ay hindi hihing sensitive information through calls, text, or unsolicited emails. Kung may legitimate na need para sa information, iko-contact ka nila through proper channels at hindi ka nila pipilitin na mag-provide ng information sa spot. Ang tanong ng marami ngayong pensioners ay simple pero napaka-importante. Ano ba talaga ang ultimate goal ng SSS sa new banking rule na ito? Ang sagot ay simple din. Gusto nilang mas maging efficient, secure at transparent ang pension distribution system. Gusto nilang mabawasan ang bureaucracy, ma-eliminate ang corruption at ma-ensure na bawat pensioner ay nakakatanggap ng kanilang rightful benefits on time and in full. Sa paper, magandang goals yan. Ang challenge ay sa implementation at sa pagsiguro na ang mga affected na pensioners ay fully informed at supported throughout the transition. Maraming pensioners din ang worried tungkol sa future developments. Kung mayon ng new banking rule ngayon, ano pa kaya ang susunod? May rumors na ang SS ay mag-implement din daw ng biometric verification ng digital pension cards or other high-tech solutions. Ang totoo, ang technology ay inevitable na. Ang mundo ay nag-evolve at ang systems ay need din mag-adapt. Pero ang importante ay ang SSS ay dapat always considerate sa capacity at situation ng kanilang pensioners. Hindi pwedeng i-implement ang technology for technology's sake. Dapat may proper training, support at alternatives para sa mga hindi maka-adapt. Ngayong malapit na tayong mag-wrap up, gusto kong i-emphasize ang importance ng proactive approach. Huwag mong hintayin na may problema na bago ka kumilos. Huwag mong hintayin na ma-hold na ang pension mo bago mo intindihin ang requirements. Ngayon pa lang, habang may time ka pa, gawin mo na ang dapat mong gawin. I-verify mo ang information mo. I-update mo kung ano ang kailangan i-update at magtanong ka kung may ka naiintindihan. Mas better na mag-effort ka ngayon ng kaunti kaysa mag-suffer ka later ng malaki. Para sa mga anak at family members ng pensioners, kayo rin ay may responsibility dito. Maraming seniors ay nahihirapan mag-navigate ng modern banking at government requirements. Kung meron kayong magulang o lolo at lola na pensioners, tulungan ninyo sila.
Samahan ninyo sila sa SSS branch. Tulungan ninyo silang mag-update ng information. O kung hindi talaga kayo available, coordinate ninyo with them through phone or video call. Huwag ninyong pabayaan silang mag-isa lalo na kung hindi sila familiar sa proseso. Sa aking personal na pananaw, ang new banking rule na ito ay may positives at negatives. Sa positive side, ito nga ay makakatulong para mas organized at secure ang system. Sa negative side, ito ay nagiging burden sa mga seniors na hindi tech-savvy at sa mga nasa remote areas na walang easy access sa banking services. Ang ideal solution ay dapat may balance, dapat may modernization, pero dapat may adequate support at alternatives din para sa mga hindi maka-adopt. Bago ako mag-end ng video na ito, gusto kong mag-share ng final reminder. Kung ikaw ay nakakaranas ng serious problems, related sa new banking rule na ito, kung nagka-complication sa pension mo or kung may questions ka na hindi na-address ng SSS, huwag kang mag-atubili na mag-reach out for help. May mga government offices na dedicated sa senior citizens' welfare. May mga NGOs at advocacy groups na tumutulong sa pensioners. Huwag mong isipin na mag-isa ka lang. May resources at support available para sa'yo. Maraming salamat sa panonood ng video na ito. Sana nakatulong ito sa inyo na maunawaan ang new banking rule ng SS at kung ano ang dapat ninyong gawin. Kung natutunan ninyo ng valuable information mula sa video na ito, pakiusap i-like ninyo ang video at i-share sa inyong mga kaibigan at family members na maaaring makabenefit din. Mag-subscribe din kayo sa channel para sa more updates tungkol sa SS, government benefits, at iba pang important topics para sa ating mga kababayan. Drop a comment down below kung may questions kayo o kung may experiences kayo na gusto ninyong i-share. Magkita-kita tayo sa next video. Ingat tayong lahat at mabuhay ang mga pensioners ng Pilipinas. So,